Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa pagkakataon na binigay niyo po sa akin at sa ating lahat na maaari tayong mag-aral ng salita ng Diyos, magbigay pansin sa Panginoon at magbalik loob tayo sa Panginoon at mag-pray at humingi tayo ng grasya at tulong sa Panginoon. Pero salamat sa pagkakataon na ito. Nawa ang salita ng Diyos ay magbigay ng pag-asa at ginhawa sa inyo. At ito po ay magdulot ng tunay na pagsisisi at tunay na pananampalataya sa Panginoon. Alright, so mag-pray muna tayo pagkatapos ng pangangaral. Meron akong mga babasahin dito. Ito ay libre at may Bisaya ako dito. Hindi ko lang alam kung anong language ito. Ti katad, ti maysa a kararua. Ano yan? Ilocano ba yan or what? Anong language ito? Ano yan? Cebuano? Hindi naman Cebuano yan. Hindi rin ito Bisaya. Mahupay ako hindi naman ako mahupay magwaray. Konti lang. Ditak. Di mapagkadaan ti patay. Ano Ilocano? Ilocano pala ito. Okay. So meron akong mga Ilocanong babasahin, meron akong Tagalog, may English. Anyway, pamaya na lang yan. Ilocano pala yan, okay. Ilocano rin. Ilocano rin yan, okay. Alright, so mag-pray tayo, manalangin, at hingi tayo ng tulong sa Panginoon. Dakilang Diyos, salamat Lord sa pagkakataon na meron kami upang makapag-aral ng salita ng Diyos. Ang dalangin po namin ay ang inyong salita ay magbunga sa amin ng kapayapaan sa pag-iisip, ginhawa sa Espiritu, Lord. At ang inyong salita ay aming tanggapin, Panginoon, sa araw na ito. Salamat sa magandang balita, salamat sa Panginoong Jesucristo, salamat sa Banal na Espiritu Santo. Salamat sa inyong kamay sa amin, Lord. I-bless niyo po ang bawat isa na nandito sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming dalangin. Amen. At amen. Alright, Genesis chapter number 4. Sa Genesis chapter 4, ito ang kasaysayan ng isa sa mga anak ni Adan. Ito ay si Cain, or si Cain sa English. Sa Tagalog, si Cain. At dalawa ang anak ni Adan na binigyang diin ni Moises nung sinulat niya yung aklat ng Genesis. Yung una ay si Abel at yung pangalawa ay si Cain. Actually, mas panganay si Cain kay Abel. At nagkataon, nung nag-aalay si Abel ng handog sa Panginoon, ay tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel. Subalit, naghandog din si Cain sa Panginoon at hindi tinanggap ng Diyos ang handog na ibinigay ni Cain dahil hindi ito sumasang-ayon sa requirements ng Panginoon. So, dito pa lang nakikita natin na hindi ang Diyos basta-basta tumatanggap ng kung ano-anong gusto nating ibigay sa Kanya. Ang tunay na handog ay yung kilalanin natin kung sino ang Diyos, kung sino siya, at ibibigay natin sa Kanya ang gusto niya. Yung Kanyang requirement, yon ang ibibigay natin sa Kanya. Hindi yung pinagpawisan natin o pinaghirapan natin katulad ng ginawa ni Cain. So ang Diyos ang nagbigay na sa atin ng sagot. Hinihingi ng Diyos sa atin ang sagot na binigay na ng Diyos. Yan ay ang kanyang anak na ang Panginoong Jesucristo. Siya ay namatay, nilibing, muling nabuhay ayon sa banal na kasulatan para sa atin na makasalanang tao dahil tayo ay walang kakayahan upang ituwid ang sarili natin o maging banal sa harapan ng Diyos dahil sa ating kasalanan. So, kung hindi manggagaling sa atin ang sagot, ibinigay na sa atin ng Diyos yung sagot. Ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak ngunit magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yan ang hindi natuklasan ni Cain. Nagmatigas si Cain at yung galit at selos ni Cain ay nagdala sa kanya ng mas higit pa at patong-patong pa na kasalanan. At yun ang napag-aralan natin last time. So ngayon, Genesis chapter 4 verse 16. Itong isa sa pinakamalungkot na Bible verses sa buong Biblia. Genesis chapter 4 verse 16. At hayaan yung basahin ko hanggang verse 18. Dito
mababasa natin yung pamilya ni Cain. Kung ano ang nangyari kay Cain, matapos na litisin siya ng Diyos at matapos na hatulan siya ng Diyos, ano nangyari kay Cain? Well, Genesis chapter 4 verse 16 ang sabi ng Bible, at umalis si Cain sa harapan ng Panginoon at nanirahan sa lupain ng Nod, sa silangan ng Eden. Sumiping si Cain sa kanyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Enoch. Siya'y nagtayo ng isang lungsod at tinawag ang lungsod na iyon sa pangalan ng kanyang anak na si Enoch. Naging anak ni Enoch si Irad, at naging anak ni Irad si Mehujael, at naging anak ni Irad si Mehujael, at naging anak ni Mehujael si Metusael, at naging anak ni Metusael si Lamech. Iyan ang pamilya, mga naging anak at apo ni Cain. So, ito ang sinasabi kong pinakamalungkot na Bible verse sa verse 16. At umalis si Cain sa harapan ng Panginoon. Umalis si Cain sa harapan ng Panginoon. Malungkot ito sapagkat nagdesisyon si Cain na imbis na siya ay magsisi at sumampalataya sa Diyos, mas ninais ni Cain na humiwalay sa Diyos. At umalis si Cain sa harapan ng Panginoon. Kusang pinalikuran ni Cain ang Diyos. Kusang iniwasan niya ang mga blessings o ng pribilehiyo ng pagpapasakop sa Diyos kesa sa manatili siya sa ilalim ng mga tuntunin at salita ng Diyos. Mas gusto ng tao ang humiwalay sa Diyos kesa sumunod sa kanyang salita. Yan talaga ay isa sa mga ugat na ugali natin bilang tao. Palagi ho tayong pasaway sa Diyos. Likas na sa sarili natin, sa puso natin, ang paghiwalay sa Diyos. Iniwan niya ang Diyos. Isipin mo, iniwan ni Cain ang kanyang ama na si Adam at ang kanyang nanay na si Eva at lahat ng mga tinuro nila sa kanya kung paano maghandog sa Panginoon ng wastong handog na may halong pananampalataya sa dugo ng isang tupa, dahil yung handog na ganon ay larawan ni Jesucristo na siyang iaalay ng Diyos bilang tubos sa ating mga kasalanan. Mas ninais ni Cain na iwanan niya ang Diyos at iwanan niya ang kanyang magulang at iwanan niya ang lahat ng kanyang kabataan at paglaki niya sa bahay nila at sa tahanan nila. At ano ang kapalit? Kaibigan, kung hindi tayo magpapasakop sa Diyos, ano ang kapalit nun? Ang taong hindi nagpapasakop sa Diyos, ay ang kapalit noon ay ang pagpapasakop sa demonyo, kay Satanas. Or kung hindi sa demonyo, mas masahol pa sa demonyo, magpapasakop ang tao sa sarili niyang puso, sa sarili niyang isip. Siya ang Diyos ng kanyang buhay. Siya ang Panginoon ng kanyang kapalaran or whatever. Kapalit nito, pinalitan niya yung blessing ng magpapasakop ako sa Panginoon, kikilalanin ko ang kanyang mga salita, bibigyan niya ako ng gabay, bibigyan niya ako ng kapayapaan. Pinalitan niya yon para sa kaguluhan, kadiliman, pagwawasak. Tuwing umaalis tayo sa presensya ng Diyos, nauuwi ho tayo sa kaguluhan at pagwasak. 2 Thessalonians 1:9, ang sabi ng Bible, 2 Thessalonians 1:9, ang mga ito ay tatanggap ng kaparusahang walang hanggang sa pagpupuksa at palalayasin sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kalakasan. O
ang mga makasalanang tao na walang pagsisisi, walang pananampalataya kay Kristo. Uuwi ho yung makasalanang tao na ganon sa paghihiwalay sa Diyos at sa pagharap sa kanyang hatol, palalayasin sa harapan ng Panginoon at mula sa kalawalatian ng kanyang kalakasan. Hindi matitikman ni Cain ang pagpapala ng Diyos habang siya ay hiwalay sa Diyos. Malinaw ba yon? Paano natin aasahan ang pagpapala o basbas ng Diyos kung tayo ay ayaw magpasakop sa Panginoon? Kung gusto nating humiwalay sa Diyos. Subalit naniniwala ako, pinagbigyan siya ng Diyos. Biro mo, nag-asawa siya, nagkaroon ng anak na si Enoch. At yung kanyang anak na si Enoch nagkaroon ng mga apo. Nagkaroon siya ng mga apo sa tuhod and so on and so forth. Kung tutusin, dapat siningil ang buhay ni Cain dahil pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. Pero sa awa ng Diyos, pinagbibigyan siya ng mga araw, ng mga buwan, ng mga taon. Dahil naghahanap ang Diyos ng pagsisisi kay Cain. Pinili ni Cain na tumira sa lupa na malayo sa Panginoon. Sabi ng Bible, at umalis si Cain sa harapan ng Panginoon at nanirahan sa lupain ng Nod, N-O-D. Lupa ng Nod, N-O-D, sa silangan ng Eden. So malamang ito ay nasa bandang Iraq o Iran sa Middle East. Pero siya ay hindi nasa pwesto ng kalooban ng Diyos. Siya ay nagsarili. Siya ay lumikas sa harapan ng Panginoon. Alam niyo po, kahit saan ka tumira, kung hindi ka nagpapasakop sa Diyos, walang mapapala sa atin. Amen? At kung anong saan ka man nakatira, kung ikaw ay nagpapasakop sa Diyos, kahit saan ka man naroon, ramdam na ramdam mo ang presensya ng Panginoon. Amen? So hindi sa lugar, sa pwesto, sa anumang bansa, anumang lupa, ang importante ay makikita mo ang sarili mo na nasa kamay ng Diyos at nasa loob ng kanyang kalooban para sa iyong buhay. Amen? Nagtayo itong si Cain ng lungsod, sabi ng Bible. Sumiping si Cain sa kanyang asawa at siya ay naglihi at pinanganak si Enoch. Yan ang anak niya, si Enoch. At siya ay nagtayo ng isang lungsod at tinawag ang lungsod ayon sa pangalan ng kanyang anak na si Enoch. Ipinangalan niya ang lungsod na tinaguyod ni Cain, Enoch. So, tiga saan si Cain ngayon? Siya ay tiga Enoch. Anong lungsod? Anong syudad? Enoch. Alam niyo po, ang syudad na yan o lungsod na yan ay sinumpa ng Diyos dahil ang founder nila ay hiwalay sa Diyos at ayaw magpasakop sa Panginoon. So kaibigan, kahit na gaano ka pa umaasenso sa buhay, kahit na makagawa ka pa ng isang buong lungsod, kung ikaw ay hiwalay sa Diyos, hiwalay ka sa kapayapaan ng Diyos, hiwalay ka sa basbas at pagpapala ng Panginoon. Kahit na successful ka sa mundo, failure ka pa rin sa harapan ng Diyos. Isang lungsod na puros pasaway, hindi ito layunin ng Diyos. Now, merong tribo sa Bible, wala silang minanang lupa, pero punong-puno sila ng pagpapala ng Panginoon. Sa tribo ni Jacob, alam niyo ba kung anong tribo yon? Tribe of Levi. Yung mga Levito. So, ilan ang tribo ni Jacob? Naalala ninyo? 12. Yung mga tribes ng Israel. 12 tribes. Lahat ng mga tribes, may manang lupa yan. Pwera lang ang tribo ni Levi. Wala siyang minana. Pero bakit punong-puno siya ng pagpapala? Kasi, ang ginawa ng Diyos, tinawag niya na maging pare ang tribo ni Levi. So bagamat wala silang pagmamayari sa lupang ito, ang pagmamayari nila ay sila ang naglilingkod sa Diyos. Amen?
Sa bagong tipan, hindi na tanyag ang tribo ni Levi, yung mga tribo ng mga pare. Sa bagong tipan, sino ang pare? Yan ay ang taong mananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kung ikaw ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang iyong Panginoong Diyos at tagapagligtas, ikaw ay ginawang pari ng Diyos. Pwede ka nang lumapit sa Panginoon kahit anong araw, kahit anong oras. Pwede kang manalangin at maririnig ka ng Diyos dahil kay Jesucristo. Lalaki ka man o babae, ikaw ay pare, ginawang pare dahil kay Jesucristo. Malinaw ba tayo? So kahit na wala kang mana sa lupang ito, hindi ito ang ating langit. Amen. Kaya, mas mainam na maglingkod sa Panginoon. Magpasakop sa Panginoon. At kahit walang-wala ka, pero nasa sayo ang Diyos, nasa sayo ang pagpapala. Amen. Walang nadatnan si Cain sa lupa ng Nod. Walang nadatnan si Cain sa lungsod ng Enoch. Puros paghihirap, puros kaguluhan, nagnenegosyo siya, pero yung paghihirap ng isang makasalanang budhi ay palaging nilalapag niya yung isip niya sa unang gabi-gabi, punong-puno ng problema, punong-puno ng anxiety, punong-puno ng mga pagkukulang. Aanuhin mo ang buong lungsod kung pasaway ka naman sa Diyos. Hinahanap ng Panginoon ng pagsisisi at pagtanggap sa Panginoong Jesucristo. Pero kung kaibigan, ikaw ay may pagsisisi at pananampalataya kay Kristo, kahit na walang-wala ka, wala kang pagmamayari, wala kang bahay, wala kang lupa, mabubuhay ka pa rin. Dahil ang Diyos ang nag-aalaga sa iyo. Pag may kailangan ka, magpe-pray ka. Panginoon, tulungan mo ako dito, bigyan mo ako ng ganito. Sasagutin ka ng Diyos, alang-alang kay Jesucristo. May mga doktor, may mga medicine na hindi kayang ihilo ang iyong katawan o mga mahal mo sa buhay, pero kayang-kaya ng Diyos. Mas maganda ang pagpapala ng Panginoon kaysa sa panloloko ng buong daigdig, ng buong mundong ito. Nanangahulugan na si Cain, ginawa niyang langit itong lupa na ito. Pero tayo bilang mananampalataya sa Panginoon, maalala natin na tayo ay pilgrim lamang tayo. Bumibisita lang tayo ngayon. Itong lupa na ito ay hindi nating langit. At ang lungsod na hinahanap natin, hindi Taguig, hindi Makati. Ang lungsod na hinahanap natin ay kung nasaan ang Diyos, na kung saan siya ay naghahari. Ang lungsod na sinasabi ng Bible ay ang bagong Jerusalem. Yan ay ang langit. At kaibigan, kahit kung nasaan ang Diyos, nandoon ang langit. So kahit nandito tayo, kung ang puso mo ay matuwid sa harapan ng Diyos dahil kay Jesucristo, maaari kang makatikim ng konting langit. At ang buhay natin dito, pansamantala lang. Mas mainam na ibigay natin ang ating puso sa Panginoon at siyang mag-aalaga sa atin at siyang magpapastol ng ating kaluluwa at bibigyan niya tayo ng blessings na hindi kayang iabot ng sinumang tao sa atin. Kung tunay na manalig tayo sa Kanya, tumingin tayo sa Kanya, sumampalataya tayo sa Kanya. Ang pangako ng Panginoon ay sa John chapter 6, verse 37. John chapter 6, verse 37, lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. At ang lumapit sa akin, kailanman ay hindi ko itataboy. Amen. Ang lahat ng lumapit sa akin, kailanman ay hindi ko itataboy. Kaibigan, lahat tayo dapat lumapit sa Panginoon bilang makasalanan upang kunin niya yung ating kabulukan at kasalanan at ipalit niya, ihandog niya sa atin ang kanyang katuwiran at ang kanyang buhay. Amen.
At lahat ng lumapit sa akin, kailanman ay hindi ko itataboy. So naniniwala ako si Cain, kung tunay na may pagsisisi Cain, at lumapit siya sa Panginoon, humingi ng tawad, sa palagay mo, hindi ba siya patatawarin ng Diyos? Siyempre, sinabi na ng Diyos, lahat ng sa akin ay lumalapit, ay hindi ko magpakailanman itataboy. Pero kaibigan, si Cain, sabi ng Bible, at umalis si Cain sa harapan ng Panginoon. At never nating mababasa na nanumbalik si Cain sa Panginoon. Kung tutuusin ang kaluluwa ni Cain, ngayon ay sumisigaw sa isang impyerno. At kung makatayo lang si Cain dito, magsasabi siya sa ating lahat, magsisi at sumampalataya kay Kristo. Dahil ang lugar, ang pwesto na inilagay si Cain ngayon ay isang lugar na ang tawag doon ay impyerno. At ayaw ng Diyos ang sino man ay mapasok sa isang impyerno. Kaya ay hinandog ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak bilang tubos sa ating mga kasalanan upang siyang maging Panginoon Diyos ng ating buhay at matagpuan natin ang kapatawaran ng Diyos sa mukha ng Panginoong Jesucristo. Kaibigan, ikaw ba ay katulad ni Cain na umalis sa harapan ng Panginoon? Ngayon ay araw na binigyan tayo ng Diyos upang humarap sa Kanya sa pananampalataya at tanggapin ang Panginoong Jesucristo at magkaroon ng pagpapala sa ating puso at isipan. Nawa magsisi at sumampalataya sa Panginoon. Ito ang magandang balita sa araw na ito. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat Lord sa message na binigay niyo po sa amin sa Genesis chapter 4. Natuklasan po namin na umalis po sa inyong harapan si Cain at sa desisyon ni Cain nakakalungkot, hindi na po siya bumalik sa inyo. Pero salamat dakilang Diyos ang iyong presensya. Kami po ay nasa iyong harapan ngayon. Bless po ninyo lahat kami at nawa ang lahat at marami Lord ay tunay na magsisi at sumampalataya kay Kristo. At bagamat kami po ay nangangailangan ng tulong at walang-wala Lord, hindi po kami mawawala ng tunay na tulong at pag-asa ng grasya ng Diyos. Kaya lumalapit po kami sa inyo at humihingi ng tulong. Sa ngalan ni Kristo, Lord, i-bless po ninyo kami alang-alang sa Kanya. Amen.